Mang Ambo, isa pong kikiam, para po kay nanay. Sa isang gabing maulan, papalubok na ang araw sa tindahan ng kikiam nang lumapit ang isang 5 taong gulang na bata. Mahigpit niyang hawak ang isang 5 pisong barya at ito ang kanyang sinabi. Ang sinalas niya ay puno ng putik, halos maputol na ang strap, at ang kanyang maruming damit ay nakakapit sa kanyang munting katawan. Inabot ng bata ang naisa niyang 5 pisong barya. Gusto niyang bilhan ng kikiam ang kanyang may sakit na nanay para sa kaarawan nito. Tinanggap ni Mang Ambo ang barya at sinabing, saktong-sakto pagkatapos. Binigyan niya ang bata ng 30 piraso ng bagong lutong kikiam. Makalipas ang 10 taon, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gabilihin na nagpapahirap sa kanyang negosyo, handa na si Mang Ambo na idikit ang karatulangang pagsasara ng biglang may lumitaw na isang babay. Mayroon siyang hawa na isang bagay. Sa isang tulay sa loop ng lumang pamilihan sa Maynila, mayroong isang maliit na tindahan ng kikiam. Ang pangalan ng tindahan ay Kikiam ni Ambo. Ang pangalan ng may-ari ay Mang Ramon Ambo Merchado. 38 taon na siyang nagtitinda, 8 kikiam sa halagang 30 piso. Hindi niya kailanman itinaas ang presyo, ngunit sa loob ng 38 taon, nagbago ang panahon. Unti-unting nagsara ang mga tindahan sa pamilihan, ang mga mamimili ay unti-unting nababawasan, at patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin. Ngunit hindi pa rin niya kayang baguhin ang presyo na 30 piso. Paulit-ulit na ang buwan ng pagkalugi. Biglang huminto si Mang Ambo at nilibot ang paningin sa walang kataong tindahan. Tanging ang tahimik na pagluluto ng kikiam sa kawali ang naririnig. Naalala niya ang gabing maulan na iyon. Ito ay isang gabing maulan. Niligpit na ni Mang Ambo ang kanyang tindahan para magsara. Akala niya wala nang darating na mamimili kaya patayin na sana. Niya ang kala nang makita niya ang isang maliit na anino sa harap ng kanyang tindahan. Isang 5 taong gulang na bata. Basang-basa, marumi ang damit. Ang strap ng kanyang putikang sinelas ay halos maputol na. Tinitigan niya ang makikiam. Nang tawagin siya ni Mang Ambo, dahan-dahang pumasok ang bata sa tindahan at idinilat ang kanyang maliit na kamay sa ibabaw ng counter. Sa kanyang palad ay isang 5 pisong barya. Mang Ambo, isa pong kikiam. Para po kay nanay. Nakahiga po si nanay. Kaarawan niya po ngayon. Gusto ko po sana siyang bilhan ng kikiam kasi paborito niya. Makakabili po ba ng isa sa 5 piso? Lumuhod si Mang Ambo para makpantay ang kanilang nga mata. At tinanggap niya ang barya at sinabing, saktong-sakto. Muling binuhay ni Mang Ambo ang kalan na sana'y papatayin na niya. Mas malaki ang ginawa niyang bilog. Mas maraming squid o karna ang inilagay. At iniluto niya ito ng maingat. 30 piraso ng kikiam, inilagay niya ito sa isang plastic bag kasama ang tamis-asim na sauce at inilagay sa supot. Ineng, sabihin mo sa nanay mo, kainin niya agad para mainit pa at masarap. Dali, nanlaki ang mata ng bata. Ang dami po nito, hindi naman po sapat ang pera ko. Sapat yan. May bayad yan, kaya uwi ka ng buong puso. Huwag kang mag-alala. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ng bata. Salamat po, Mang Ambo. Sigaw niya at tumakbo sa gitna ng ulan. Tinitigan ni Mang Ambo ang 5 pisong barya sa kanyang palat. Kulang ang 5 piso para sa kahit isang pirasong kikiam. Ngunit para sa batang iyon, ito ang buong damdamin ng pagmamahal sa kanyang ina. May dahilan si Mang Ambo kung bakit hindi niya kayang balewalain ang batang iyon. Lumaki si Mang Ambo sa isang pamilyang ulila sa ama. Mahina ang katawan ng kanyang ina, si Aling Nena. Nagtatrabaho siya sa pabrika sa umaga at gumagawa na gawaing bahay sa gabi. Sa kabila nito, ayaw niyang makaranas ng gutom si Mang Ambo, kaya madalas siyang gumawa ng kikiam sa kanilang munting lutuan. At kapag naluto na, ibinibigay niya ito sa mga kapitbahay na nagugutom na bata. Nang bata pa si Mang Ambo, nagagalit siya. Bakit po natin ibinibigay sa ibang bata? Gayong kulang din naman tayo. Hindi nagalit ang kanyang ina, tahimik lang itong ngumiti at sinabing, nagugutom din ang batang ito. Anak,
Kapag may ngumingiti dahil sa sarap ng pagkain, busog na rin ang tiyan at puso ko. Isang araw, inutusan siyang kanyang ina na magatid ng bagong lutong kikiam sa isang kapitbahay na bata. Ang batang iyon ay ulila sa ina at laging gutom. Nang ibigay niya ang kikiam, nanlaki ang mata ng bata at sinabing, "Ang kikiam na ito ang pinakamasarap sa buong mundo," at ngumiti ng ubot ng tamis. Sa sandaling makita niya ang ngiting iyon, naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Ito pala ang sinasabi ni nanay. Naisip niya, nang lumaki si Mang Ambo, sa edad na 24, nagbukas siya ngang sarili niyang tindahan. Ang lasa na namana niya sa kanyang ina at ang paraan ng pamumuhay na namana niya sa kanyang ina. 8 kikiam sa halagang 30 piso upang kahit ang mga bata ay makabili. Ngunit ilang taon lamang matapos ang pagbubukas, pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit. Laging ganun ang kanyang ina. Hanggang sa huli, mas iniisip niya ang iba kaysa sa sarili. Sinusundan ni Mang Ambo ang yapa ng kanyang ina, kaya hindi niya kayang baguhin ang 30 piso. Ang pagtulong sa batang babae na iyon ay bunga rin ng damdaming iyon, makalipas ang ilang araw. "Mang Ambo, magandang araw po." Dumalaw ang bata sa tindahan kasama ang kanyang ina. Ang pangalan ng bata ay Clara Lara Bautista, 5 taong gulang. Ang pangalan ng kanyang ina ay Aling Sara Bautista, 28 taong gulang. Yumukot ng malalim si Aling Sara sa harap ni Mang Ambo. "Paumanhin po sa abala na idinulot ng aking anak. Hindi po dapat nabibili ang kikiam sa 5 piso. Pasensya na po. Gusto ko po sanang bayaran ang dapat bayaran." Iwinagayway ni Mang Ambo ang kanyang kamay. "Hindi importante ang bayad. Huwag na ninyong alalahanin." Akma nang ilalabas ni Aling Sara ang kanyang wallet, ngunit muling iwinagayway ni Mang Ambo ang kanyang kamay. "Mas maganda po. Tingnan ninyo itong 5 piso. Sabay pakita niya sa 5 pisong barya na kinuha niya sa sulok ng kanyang lalagyan. Ang 5 piso, hindi lang po pera, kundi talinghaga ngang koneksyon. Dahil sa barya na yan, nakakilala ko si Lara. May halaga itong hindi kayang bilhin ng pera." Tumulo ang luha sa mga mata ni Aling Sara. "Paumanhin po, maraming salamat po. Sa totoo lang po, hiwalay na kami ng asawa ko nung ipinanganak si Lara. Wala akong kamag-anak na malalapitan kaya mag-isa ko siyang pinalaki. Mahina po ang katawan ko, kaya part-time lang ang kaya kong trabaho." Nang gabing iyon, kinain namin ang kikiam na dinala ni Lara at hindi ko mapigilan ang pagluha. Ang tagal na rin po simula nang makakain ako ng mainit at masarap na pagkain. Pinunasan ni Aling Sara ang kanyang luha at ngumiti ng bahadya. "Sa totoo lang, nakapunta na po ako sa tindahan na ito dati. Nung malakas pa po ako, bumili kami ni Lara ng kikiam. Masarap na masarap po ang kinain namin noon at tanda pa rin ni Lara ang lasa. Sinasabi niya, kikiam ni nanay ang tawa niya." Naramdaman ni Mang Ambo ang kirot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ina na mahina ang katawan ngunit na isang nagpalaki sa kanya. "Kung ganun, ayos na ang lahat. Nagpakatatag ka. Bumalik kayo rito kahit kailan." "Opo, maraming salamat po." Mula nun, paminsan-minsan nang bumibisita ang mag-ina sa tindahan, hawa ang maliit na halaga ng 30 piso, bibili sila ng kikiam. Diskreto namang dinadagdagan ni Mang Ambo ang bilang ng kikiam, ngunit nag-iingat na hindi ito mahalata. Ayaw niyang masaktan ang dignidad ni Aling Sara. Isang araw, sinabi ni Aling Sara na may pakailang, "Mang Ambo, laging marami po ang ibinibigay niyo." "Ano po?" Nagkunwari si Mang Ambo. "Ano bang sinasabi mo? Nadulas lang ang kamay ko." Ngumiti ng bahadya si Aling Sara. "Salamat po, laging inaabangan ni Lara yan." Sa tabi niya, sumigaw si Lara na may sauce sa bibe. Ang kikiam po ni Mang Ambo ang pinakamasarap sa buong mundo. Naramdaman ni Mang Ambo ang init sa kanyang dibdib. Katulad ngang sinabi ngang batang kapitbahay noon, pakiramdam niya, nadagdagan na naman ang busog na puso ngang kanyang ina. Sa mga araw na mayos ang pakiramdam ni Aling Sara, tinutulungan niya si Mang Ambo sa paglilinis bago magsara ang tindahan. "Pasensya na po,
ito lang ang kaya kong may tulong. Ano bang sinasabi mo? Malaking tulong ka na. Umupo si Lara sa harap ng kalan at tahimik na pinapanot si Mang Ambo habang nagluluto ng kikiam. Ang galing niyo po, Mang Ambo, sa pagluluto. Ganun ba? 40 taon na kasi akong nagluluto. Kaya mo rin. Yan paglaki mo, mabilis mong matututunan. Lara, masayang ngumiti si Lara. Ngunit sa mga araw na iyon, may napansin si Lara. Mang Ambo, kaunti lang po ang customer niyo. Ang sarap-sarap naman. Sayang, kinabukasan, gumuhit si Lara ang larawan ng kikiam sa isang papel. Isinulat ang masarap ng malaki at tumayo sa harap ng tindahan. Welcome po, masarap po. Isang 5 taong gulang na bata ang buong lakas na sumisigaw. May madumaan na napahinto at napangiti. Sige, kukuha akong isa. Ang sabi ngang ilan at bumili. Pinanot ni Mang Ambo ang bata mula sa loob, nakangiti. Siya ang munting bantay ng tindahan. Ngunit hindi lahat ng araw ay maganda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumala ang kalusugan ni Aling Sara. Mula sa papunta nilang maina, si Lara na lang ang madalas na dumarating ng maisa. Si Nanay Po, may lagnat ngayon. Kalaunan, hindi na rin dumating si Lara. 1 linggo, 2 linggo, nag-alala si Mang Ambo, ngunit wala siyang magawa kundi maghintay. Pagkalipas ng 1 buwan, lumitaw si Lara ng maisa, halata sa kanyang mukha ang paiyak. Mang Ambo, si Nanay Po, umakyat na sa langit. Napatigil ang kamay ni Mang Ambo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tahimik lang siyang nagluto ng kikiam. Mas malaki ang ginawa niyang bilog. Mas maraming squid ang inilagay. Kumain si Lara ng 1 piraso. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, umiyak siya ng malakas sa harap ni Mang Ambo. Gusto ko pong napakain si Nanay. Walang sinabi si Mang Ambo kundi haplusin ang kanyang likod. Matagal na nanginginig ang maliit na balikat. Nandiyan lang si Mang Ambo. Ayos lang na walang masabi. Ang pagiging, nandiyan lang ang lahat ng kaya niyang gawin nun. Ikinuha sila ng malalayong kamaanak. Sa araw kanilang paghihiwalay, kinuha ni Mang Ambo ang 5 pisong barya mula sa sulok ng cashier. Inilagay niya ito sa isang maliit na dilaw na tela na supot at ipinahawa sa kamay ni Lara. Amulet yan. Ang 5 piso, may koneksyon, di ba? Hawakan mo yan at sigurado akong makakaroon ka ng magandang pagtatagpo. Kapag malungkot ka, hawakan mo lang yan. Idinikit ni Lara sa kanyang dibdib ang supot. Salamat po, Mang Ambo. Babalik po ako, pangako. Unti-unting lumayo ang maliit na laikot. Paulit-ulit na lumingon si Lara habang umiyak. Nanatili si Mang Ambo sa harap ng tindahan hanggang sa mawala siya sa paningin. Ang kanyang palat na nabigay ng barya ay mainit pa rin. Siguradong babalik ang batang iyon, naniniwala si Mang Ambo. Matapos, mawala si Lara, nagpatuloy si Mang Ambo sa kanyang tindahan ng walang pagbabago. Dinagdagan niya ang kikiam ng gabata, sinasabing dagdag yan. Sa mga magina na basang-basa sa ulan, binibigyan niya ng tuwalya at mainit na tsaa. Pauli-ulit niyang ginawa ang mga bagay na iyon. Para kay Mang Ambo, natural lang iyon. Kumusta na kaya si Lara? Bulong ni Mang Ambo habang nilibot ang paningin sa walang kataong tindahan. Lumipas ang 10 taon mula noon. Nasa malayong bayan na si Lara at pumanaw na si Aling Sara. Wala na ang mangitin noon. Kinupkop ng 10 taon ang maraming bagay mula kay Mang Ambo. Ang paghahanda mula alas 5 umaga ay mahirap na para sa kanyang 62 taong gulang na katawan. Mahigit kalahati ngang tindahan sa pamilihan ay nakasara na at ang mga mamimili ay patuloy na nababawasan. Gaano man niya tipirin, patuloy na lumalaki ang pagkalugi hanggat pinapanatili niya ang presyong 30 piso. Wala na siyang magawa. Lara, hindi ko na po yata kaya. Wala na yata akong lakas. At nagsimula siyang sumulat sa papel upang isulat ang karatula ng pagsasara. Paunawa engge pagsasara. Hanggang doon pa lang ang naisulat niya nang marinig niya ang isang boses mula sa labas ng tindahan. Tindahan ni Ambo, bukas pa ba? Sa likod ng kurtina,
may nakatayo na 18 taong gulang na babae. Pasensya na, malapit na sanang magsara, pero kung gusto mo, ipagluluto kita. Nang sabihin iyon ni Mang Ambo, masayang ngumiti ang babae. Mabuti naman. Mang Ambo, ang tagal na. Napatigil si Mang Ambo at tinitigan ang mukha ng babae. Mang Ambo, ang boses na iyon ay nagpakaba sa kanyang dibdib. Ngunit isang matanda ng babae ang nasa harap niya. Hindi kaya? Ngunit sa sandaling makita niya ang mga mata nito, bumilis ang tibok ng puso ni Mang Ambo. Iyon ang mga matang prangka at tapat. Baka si Lara ito. Tahimik na ngumiti ang babae at kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bag. Isang kupas na maliit na dilaw na supot na tela. Napatigil ang mata ni Mang Ambo sa supot na iyon. Ang kulay na iyon, ang laki na iyon, hindi kaya? Inilabas ng babae ang 5 pisong barya mula sa supot at tahimik na inilagay sa ibabaw ng counter. Naalala niyo po ito. Napatigil ang kamay ni Mang Ambo, walang duda. Iyon ang 5 pisong barya na iyon. Ang batang nakatayo sa ulan na may putikang sinelas. Ang batang naglagay ng naisang 5 pisong barya sa kanyang maliit na palad at sinabing, "Gusto kong ibigay kay nanay." Ang barya na inilagay niya sa supot na tela at ipinahawak sa kamay ng bata sa araw ng kanilang pahihiwalay. Ngayon, ang barya na iyon ay nasa harap niya. Sa sandaling handa na sana siyang idikit ang karatula ng pagsasara, bahagyang nanginig ang labi ni Mang Ambo. Si Lara talaga. Tumango si Lara. Opo, si Lara po ito. Mang Ambo, nandito na po ako. Ang maliit na batang babay noon ay naging 18 taong gulang na babay. Humaba ang kanyang buhok. Tumangkat siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagbago. Katulad ng gabing maulan na iyon, prangka at tapat pa rin ang kanyang mata. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Mang Ambo. Sinubukan niyang magsalita ngunit nanikip ang kanyang lalamunan at walang lumabas. Welcome home. Iyon lang ang hirap niyang nasabi. Tumalikod si Mang Ambo at nagsimulang magluto. Kikiam. Mas malaki ang ginawa niyang bilog. Mas maraming squid ang inilagay. Tulad noon. Habang nakaharap sa kawali, paulit-ulit niyang pinunasan ang kanyang mata upang hindi makita ni Lara. Kumain si Lara ng isang piraso ng bagong lutong kikiam. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mata at bumulong. Parehong lasa ng kinain namin ni nanay. Ang isang salitang iyon ay tumagos sa dibdib ni Mang Ambo. Araw-araw, gumigising siya ng alas 5 ng umaga para maghanda. Sa kabila ng pagkalugi, hindi siya nagtaas ng presyo. Sa kabila ng pagod, tumayo siya sa harap ng kalan. Hindi siya pinuri ng sinuman, ngunit patuloy niyang pinanatili ang parehong lasa. Ang lahat na iyon ay sinabi ng batang ito na pareho. Naramdaman ni Mang Ambo ang init sa kanyang palat. Katulad ng init noong araw na ibinigay niya ang 5 pisong barya. Habang kumakain ng kikiam, dahan-dahang nagsalita si Lara. Hindi naman po masama ang tiyo at tiya ko. Pero may sarili rin silang mga anak, kaya laging pakiramdam ko ay estranghero ako. Binigyan naman po ako ng pagkain at may bubong sa aking ulo. Lubos po akong nagpapasalamat doon. Pero hindi po ako kailanman naging bahaging kanilang pamilya. Bahagyang nanginig ang boses ni Lara. Sa eskwelahan din, noong una, walang tatay at nanay daw ako, kaya iniwasan nila ako. Gabi-gabi. Ilang beses po akong umiyak sa ilalim ng kumot. Walang masabi si Mang Ambo. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa pagluluto ng kikiam. Pero sa bawat pagkakataon, hinahawakan ko ito. Inilagay ni Lara sa kanyang palad ang supot na tela. Kapag nahahawakan ko ang 5 pisong barya na ito, pakiramdam ko naririnig ko ang boses niyo, Mang Ambo. Sabi niyo po, kapag hawak mo yan, sigurado kang magkakaroon ka ng magandang pagtatagpo. Naramdaman ni Mang Ambo ang kirot at init sa kanyang lalamunan. Ang mga salita na kaswal niyang sinabi sa araw ng kanilang paghihiwalay. Hawa-hawa iyon ng batang ito sa loob ng 10 taon. Kapag nahihirapan ako, hinahawakan ko ang 5 pisong barya.
na ito at naalala ko si nanay. Ang araw na kumain kami ni nanay dito, mainit at masarap at nakangiti si nanay. Inisip ko, kung tinitingnan ako ni nanay mula sa langit, ayaw kong makita niya akong umiyak, kaya nagsimula akong gumuhit. Menggalarawan ni nanay, menggalarawan ng tindahan niyo, Mang Ambo, menggalarawan ng kikiam. Tapos, pinakita ko sa kaklase ko, at nang ikuwento ko si nanay at kayo, umiyak siya. Iyon ang una kong kaibigan. Naging magkaibigan kami, at dahil sa kanya, sumali ako sa art club noong junior high. Kapag gumuguhit ako, nakakalimutan ko ang lahat. Unti-unti, dumami ang aking mga kaibigan. Ang ganda ng gaguhit mo, Lara, ang sabi nila. Pinunasan ni Lara ang kanyang luha at ngumiti. Kaya gusto ko kayong makita, Mang Ambo. Gusto ko kayong pasalamatan. Hindi mayangat ni Mang Ambo ang kanyang mata mula sa kawali. Pakiramdam niya ay iyak siya kung titingalain niya ang mukha ni Lara. Ngunit sa damingang pasasalamat, naramdaman niya ang pahingingang paumanhin. Masaya akong marinig yan, Pro. Ipinakita ni Mang Ambo ang papel na may nakasulat na paunawa enge pagsasara. Sa sandaling iyon, nawala ang ngiti sa mukha ni Lara. Hindi, maghihinto na po kayo. Tapat na sinabi ni Mang Ambo ang lahat. Ang pagkalugi, ang kawalan niyang lakas para magpatuloy. Ang kanyang katawan na malapit na sa limitasyon. Matagal na tahimik si Lara. Tanging ang usok ng kikiam, ang tahimik na gumagalaw sa pagitan nila. Kalaunan, itinaas ni Lara ang kanyang mukha. Ayaw ko pong huminto kayo. Nanginginig ang kanyang boses. Sa bawat pag-alala ko sa lasang ng kikiam niyo, Mang Ambo, lumalakas ako. Kapag naalala ko ang lasa na iyon sa panahong mahirap, naisip kong kaya ko pa. Kung mawawala ang tindahan na ito, mawawala ang lugar na kung saan maliligtas ang sinumang nahihirapan sa hinaharap. Hayaan niyo po akong tumulong, huwag niyo pong solohin, Mang Ambo. Katulad ng gabing maulan na iyon, prangka at tapat ang kanyang mga mata. Kinuha ni Mang Ambo ang papel at kinuyumos ito. Sige, kung ganon ang sinasabi mo, susubukan ko pa ng kaunti. Talaga po, salamat po Mang Ambo. Iyon ang sandali na sumilay ang kaunting pag-asa sa lumang tindahan ng kikiam. Kinabukasan, araw-araw nang pumupunta si Lara sa tindahan, namimigay siya ng gagawang kamay na flyers at tumatakbo sa buong pamilihan. Unti-unti, ang manakarinig ng kwento ni Lara ay nagsimulang dumalaw sa tindahan. Sila ay ang mga taong tinulungan ni Mang Ambo noon. Isang hapon, may isang babae na halos 40 taong gulang ang dumating kasama ang kanyang 2 anak, isang nasa junior high at isa sa elementarya. Si Linda, ang pangalan ng babay, ay naiya habang nagsasalita. Mang Ambo, hindi niyo po siguro ako naaalala. 10 taon na po ang nakalipas. Kakahiwalay ko lang sa asawa ko. Araw-araw po, halos hindi ko na kayang magpatuloy. Wala po akong magawa para sa mga anak ko, kaya nagpunta ako rito dala ang kikiam lang. Tapos, nakita niyo po ang mukha nga mabata at sinabi niyo, kaarawan ng kikiam ngayon, dadagdagan ko kayo, binigyan niyo po kami ng doble. Ang tagal ko na pong hindi nakita ang ganoong ngiti. Sa tabi niya, sinabi ng kanyang anak na binatilyo, naalala ko po ang kikiam na iyon. Ang sarap-sarap pong kikiam na kinain namin noon. Dahil po sa dagdag niyo, nakangiti rin po ang mga anak ko sa wakas. Naisip ko rin po, kaya ko pa ngayon. Ako naman po ang magbabayad ng utang na loob. Ipapatuloy niyo po ang tindahan. Kinumbinsi ni Linda ang kanyang makakilala at nagdala ng maraming mamimili. At may isa pa, nagalit ang may-ari ng hardware store sa pamilihan, si Mang Tonyo. Ambo, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagsasara? Nalaman ko lang sa flyer ni Lara. Ilang dekada na tayong magkaibigan. Bakit ka naglihim sa akin? Ngunit hindi na hinintay ni Mang Tonyo ang sagot. Inilatak niya ang kanyang toolbox at sa loob ng kalahating araw, inayos niya ang lumang kalan ni Mang Ambo. Tinanggal ang copper plate, nilinis ang burner, at inayos ang bawat baluktot na paa. Tahimik na gumagalaw ang kamay ni Mang Tonyo
at pinanot lang siya ni Mang Ambo. Kaya pa ito ngang 10 taon, huwag kang magsasara, baliw. Walang hiya niyang sinabi at tumalikod. Bumalik ang siglang kalan at nagsimulang bumalik ang mamamimili. Hindi lang iyon, may mga taong hindi naalala ni Mang Ambo ang nagtipon. Dati, binawasan niyo po ang bayad ko noong bata ako, pinakain niyo po ako ng libre. Napakarami ni Mang Ambo kaya hindi na niya naalala. Ngunit naalala ng lahat. Para kay Mang Ambo, natural lang iyon. Ngunit para sa mga tumanggap, iyon ay isang araw na hindi makakalimutan. Pinanot ni Lara ang lahat ng iyon sa tabi. Ang luha ni Ngang, Linda, ang walang hiyang laikot ni Mang Tonyo, at ang mataong hindi niya kilala ang pangalan na nagpapasalamat. Naisip ni Lara, ang 38 taon ni Mang Ambo ay nanatili sa pusong napakaraming tao. Gusto niyang protektahan ang tindahan na ito. Gusto niyang panatilihin ang lasa na hindi binago ni Mang Ambo. Ngunit kung 30 piso pa rin ang presyo, pauli-ulit lang ang problema. Nang gabing iyon, sinabi ni Lara kay Mang Ambo, may isang mungkahi po ako. Ano iyon? Subukan po natin ang Kikiam Crunch. Isang piraso ngang kikiam sa ibabaw ngang cracker, lagyan ng sauce at mayonnaise, tapos salansan ng isa pang cracker. Kung cracker, mura ang puhunan at pwede natin ibenta sa 10 piso para kumita. Ang 30 pisong kikiam, panatilihin lang natin at ang Kikiam Crunch ang magdadala ang bagong customers. Nagulat si Mang Ambo, hindi lang pala siya nagbabayad ng utang na loob. Inisip din niya ang kinabukasan ng tindahan na ito. Lara, ang galing mo. Hindi po ako magaling. Kaya ko po ito dahil sa lasa niyo, Mang Ambo. Matapos magsara ng tindahan, nanatili si Mang Ambo ng mag-isa. Kinuha niya ang munting lutuan ng kikiam sa ibabaw ng estante. Mula sa kanyang lolo, sa kanyang ina at sa kanya. Ang maliit na lutuan ng kikiam na ipisinasa. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang ina. Kapag may ngumingiti dahil sa sarap ng pagkain, buso na rin ang puso ko. Ang mataong nagpunta sa tindahan ngayon, ang nangingini na boses ni Geng, Linda, ang walang hiyang likot ni Mang Tonyo, ang pasasalamat ng mataong hindi niya naalala ang pangalan at si Lara, na inisip ang kinabukasan ng tindahan na ito, naalala nila lahat. Ikinulong ni Mang Ambo sa kanyang dibdib ang lutuan ng kikiam. Sa walang kataong tindahan, tahimik na umiyak si Mang Ambo. Makalipas ang ilang buwan, muling nabuhay ang kikiam ni Ambo. Ang kalan na inayos ni Mang Tonyo ay nakniningning. Higit sa lahat, ang nagbago ay ang mga batang pumipila sa harap ng tindahan. Kikiam Crunch po. Hawa ang 10 pisong barya. Pumipila ang mga bata pagkatapos ng klase. Isang piraso ng kikiam sa ibabaw ng cracker. Lagyan ng sauce at mayonnaise. Tapos salansan ng isa pang cracker. Hawa ito nga magabata gamit ang 2 kamay at kinagat ng malaki. Masarap. Sa bawat pagdinig niya ngang boses na iyon, ngumingiti ang mukha ni Mang Ambo. Sa 10 piso, kayang-kaya bilhin ng nga bata gamit ang kanilang baon. Ang 30 pisong kikiam ay nanatili pa rin at ang Kikiam Crunch ang nagdadala ng bagong customers. Ang sistemang naisip ni Lara ay matagumpay na gumana. Isang araw, sinabi ni Lara, Mang Ambo, pwede po bang turuan niyo akong magluto? Ne kikiam, nagulat si Mang Ambo. Magluto, bakit? Gusto ko pong ipasa ang lasa na minana niyo mula kay nanay. Gusto ko pong panatilihin ang lasa na ito at ang lugar na ito. Matagal na tahimik si Mang Ambo. Hindi niya kailanman naisip na may magsasabing gusto niyang ipasa ang lasa na ito. Naramdaman niya ang kirot at init sa kanyang ilong. 38 taon niyang mag-isang pinangalagaan ang tindahan. Ang lasa na namana niya sa kanyang ina. Hindi niya naisip na darating ang araw na ipagkakatiwala niya ito sa iba. Tumingala si Mang Ambo sa kisame at dahan-dahang huminga. Nanay, naririnig mo ba? Gusto nitong batang ito na ipagpatuloy. Ang iniwan mo sa akin ay talagang narating niya. Ano? Kung ganon, mahugas ka muna ng kamay. Pinatayo ni Mang Ambo si Lara sa harap ng kalan. Una,
ang bata. Kailangan ay ferment ang bata mula pa kagabi. Sa ganon, magiging malinamnam ang harina, malutong sa labas at malambot sa loob. Ang squid, kailangan mong bilhin ang pinakamaganda sa palengkeeng maaga. Huwag kang magtipid. Dapat, kahit mura, masarap ang ibinibigay. Iyan ang patakaran ng tindahan na ito. Seryosong tumango si Lara. Kapag ibinuhos mo ang butter sa kawali, gamitin ang chopstick para maingat na baliktarin. Huwag mong lakasan. Paikutin mo sa pamamagitan ng galaw ng pulso. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang chopstick. Nanginginig siya. Hindi niya may balitat ng mayos ang batter. At umapaw ito. Ay, pasensya na po. Ganyan lang talaga sa simula. Ilang daang beses din akong nakamali. Ngumiti si Mang Ambo. Habang tinitignan ang gilid ng mukha ni Lara, may nakita siyang nakpatong na tanawin. Ang imahe ng kanyang ina na nakatayo sa harap ng maliit na lutuan ng kikiam. Naalala niya ang kanyang ina na nagtuturo noon. Ambo, ganito ang pagpapalit. Nabali ang boses ng kanyang ina sa kanyang isip. Bahagyang lumabo ang mata ni Mang Ambo. Nanay, ang iniwan mo sa akin ay narating ng batang ito. Oh, ganito. Luwagan mo lang ang hawak, tapos paikutin. Naikot ng bilog ang kikiam ni Lara. Iyan ang unang kikiam na niluto mo. Medyo bilog pa rin ang hugis, ngunit kinain ni Mang Ambo ang isang piraso at napangiti. Masarap, ang galing mo, Lara. Kuminang ang mata ni Lara. Makalipas ang ilang buwan, paulit-ulit na nagsasanay si Lara at naging mahusay sa pagluluto. Pasado ka. Okay na kahit wala na ako, di ba? Ano po ang sinasabi niyo? Dapat po, habang buhay kayong magbebenta, ha ha ha. Ang tawanan ng dalawa ay umalingaw-ngaw sa mali na tindahan. Isang araw, dumating ang isang TV crew para mag-interview. Ang sikat na kikiam sa pamilihan. Ang kikiam crunch ay usap-usapan. Ang kamera ay nakatuon sa kikiam ni Ambo. Inabot ng reporter ang mikropono kay Lara. Ang kikiam crunch po ay napakasikat. Paano po ito nagsimula? Gusto ko pong protektahan ang kikiam ni Mang Ambo. Nang marinig ko po na nahihirapan ang tindahan, gusto kong makakain din ang mga batang mura at gusto ko ring dumami ang customers. Kaya naisip ko ang kikiam crunch na mabibili sa 10 piso. Ang lalim pong pagmamahal niyo sa tindahan. Huminto ng bahagya si Lara at nagsimulang tahimik na magsalita. Nang bata po ako, nawalan po akong nanay. Noong malakas pa po si nanay, minsan niya po akong binilhan ng kikiam dito. Napakasarap po noon at sabay po naming kinain ng buong kasiyahan. Kaya sa kaarawan ni nanay, gusto ko pong ako naman ang bumili para sa kanya kaya ako nagpunta sa tindahan na ito. Kulang po ang pera ko pero ipinagluto po ako ni Mang Ambo at labis na nagalak si nanay. Masarap, masarap. Paulit-ulit niyang sinabi at ngumiti. Iyon po ang huling kaarawan ni nanay. Kaya para po sa akin, hindi lang po basta kikiam ito. Ayaw ko pong mawala ang lasa na ito. Sa likod ng kamera, namumula ang mata ng staff. Nakayuko si Mang Ambo sa harap ng kalan, tila nahihiya. Wala naman akong ginawa na espesyal. Magbigay lang ng masarap na pagkain sa murang halaga. Iyon lang ang naisip ko. Nang ipalabas ang interview, dumaksa ang mga mamimili mula sa malalayong lugar. Kikiam crunch po. Ang tindahan ng kikiam ng 5 piso, napakahabang ang pila, hindi na kasya sa maliit na tindahan. Mula umaga hanggang gabi, nakatayo si Mang Ambo sa harap ng kalan, sa tabi niya ay si Lara. Magkasama silang nagluluto ng kikiam, at sa likod ng kalan, nakikita niya ang mangitingang mabatang nakapila. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nang matapos na ang pila at magzara na sana ang tindahan, isang maliit na bata ang dahan-dahang lumitaw sa harap ng tindahan. Suot pa rin ang kanyang bag, tinitigan niya ang kikiam. Napansin siya ni Lara at lumabas. Welcome po, kikiam po. Binuksan ng bata ang kanyang maliit na kamay. Ilang barya. Ito lang po ang pera ko. Ang mamata ng bata ay nanginginig sa kaba. Lumuhod si Lara para magpantay ang kanilang mga mata. Okay lang, saktong-sakto yan. Sa likod ng counter, tahimik na nagluto si Mang Ambo ng kikiam. Medyo mas malaki kaysa dati,
mas maraming squid ang inilagay. Salamat po. Tinanggap ngang bata ang kikiam at tumakbo. Habang pinapanood ang kanyang likod, dahan-dahang nakatinginan sina Mang Ambo at Lara. Nanay, ang iniwan mo ay talagang nagpapatuloy pa rin mula sa ina kay Mang Ambo at mula kay Mang Ambo kay Lara. Ang kwento ngang maliit na tindahan ng kikiam ay patuloy na nagpapainit ng puso nga mamimili hanggang ngayon.